Medyo mahaba tong video natin kasi ipapakita ko sa inyo kung paano ba yung flow ng isang Food Panda rider. Okay? So para sa mga customer, ma-gets nila yung sitwasyon ng rider sa mga store din, 'di ba? So ayun, para lang aware tayo. So ayun mga idol, ito na nga yung unang booking natin ngayong araw. Okay. Medyo malayo yung location natin kung makikita nyo. Oo. So ayun, let's go. So nandito na tayo mga idol sa store. Kompleto na yan. Thank you. So ayun mga idol, ito yung una nyo isipin pag babiyahe kayo ng gabi o madaling araw. May mga village, subdivision na nagko-close ang gate pagdating ng 10. Tulad nyan, etong river natin, may daan yan dito at dito. Yun nga lang dahil madaling araw na, sinasara nila yung gate dyan. So ngayon dito tayo dadaan sa dulo. So ayun, yun yung isa sa mga isipin nyo pag babiyahe kayo ng ganito. Kailangan alam nyo sa mga lugar nyo kung anong oras nagsasara yung mga gate para prepare na kayo at hindi na kayo magkamali pa ng mga daan. At pagka ano rito, didiretso na ako rito kasi alam ko sarado na yan. Sharing. Thank you po. Yan na, pumasok na yung pangalawang booking natin. Okay. So malapit lang siya. Good. Nga habang naghihintay tayo na double book pa. So pag ganyan, ibig sabihin dalawang booking yan. Pero mas mura na yung presyo. Sana all. Mas mura na yung presyo niya. Yun lang yung unfair sa mga rider. Okay, pag mga multiple booking, bumababa yung fare niya pero ang charge same pa rin sa customer. Sheesh. Na triple book pa. Ayan, kung makita mo. May pumasok ulit. So triple book tayo. Yun. So ang unfair lang sa mga rider pag ganyan is lumit yung mga fare, pero yung charge sa customer same pa rin. Iniisip nila paldo pag multiple drop, pero totoo lugi kami dyan. Isabi na lang. Parang nasa 120 lang. Ano? Ito pa. So yung punta na tayo sa next. Sa mga ganito palang multiple drop, hindi kami nakakapili kung sino yung uunahin. Si Panda mismo nagde-decide kung sino po yung uunahin, kaya sinusunod lang po namin. So yun po, tsaka nakikita naman po sa customer ngayon pag multiple drop. Yun yung kagandahan. Thank you po. Sa bill po, no? 153 po. Ayun na ako 30. 30? So ayan, pinasukan na tayo. Ayan. Actually sobrang lugi po yan kasi malayo po ikot niyan dito yan. Pero wala. Depende talaga kung anong trip ni naibigay sa yung presyo. Pero hindi po yan yung delivery fee sa customer. Pero yan yung bibigay sa rider. Yon. Thank you. Picturean ko lang po. Ayun. So binigyan tayo double book. Actually magkalayo yan. Yung isa andaan dito, tapos lalabas ulit, palabas doon. So ayan, pipick-upin natin. High tech to sila ate. High tech to pag pipick-upin mo, may ganyan yung Jollibee rito. Yun, ito siya. Yun, diba? So, kasamay. So, ayun. Mas convenient sa mga rider kung ganito. The number you dialed is temporarily disabled. Please try again later. So, eto lang mga idol yung nakakakaba pagka ganitong oras. Kasi may mga time na nakakatulog yung customer, ganon. Pero maghihintay pa rin tayo, hintayin natin. Kinabahan ako. Hindi ko makontak eh. Matulog na kami sa Yung number na naka-register sa inyo, ma'am. Ito yung contact? Oo, ito yung sinasabi, oh. The number you dialed is temporarily disabled.
So pag mga ganitong hello po. Andito na po ako sa location. Hello po. So yun mga idol, pag yung drop off area pala ganito, tulad yan sobrang dilim mo. Medyo scary. So make sure na may ilaw. Saka kung may mga makikita kayong tao nakatambay. For safety mo rin, di ba? Kasi di mo masabi. Either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Have dialed is either unattended or out of Isa coverage pa to sa area. mga Please try your nakakaba. call later. Pag ganitong oras, possible na fake book to or ano. Pero tingnan natin, hindi natin masabi. So ayun, dito yung pin niya, pero dito niya ako pinapapunta sa unahan. So pag ganyan, wala, logi na. Kasi multiple drop at wrong pin. Ayun, ganun talaga. Alam niyo kung saan dito yung Regasco? Doon. Diretso lang. Ano yun yung pagbaba ng Lubakron? Oh, yun. Mali pa rin yung pin. Oo. Kasi yung pin niya ma'am, ito po, nakita niyo sa map. Ang layo. Kaya nga eh. Tapos nakita ko naman may naka-note, APPC. So, pumunta ko APPC. Next time ma'am, ayusin yung pin niyo. Thank you po. So ayan, pinasukan na naman tayo. Oh. Kunin na agad natin, baka mawala pa. So yung aberya kanina mga idol, imagine mo, di ba? Umabot tayo ng almost 30 minutes mahigit. Tapos paikot-ikot tayo, tsaka ang tagal natin naghintay. Ang delivery fee lang nun 32. Oo. So ganun siya. So pagka wrong pin, tapos naguhulaan pa kayo, lugi talaga rider pag ganun. Pag mali yung customer, okay na lang, magbigay na lang kayo ng pampalubag-lubag kasi lugi talaga yung oras namin. Imagine nyo, 32 pesos sa loob ng sa ganung aberya. Kaya hindi natin maiiwasan yun, pero as much as possible sa mga customer, sana maayos yung pin natin, tsaka nakukontak yung number. Yeah. Picturean ko lang po. Ay, sige lang po. Thank you po. Ayun. Jollibee Bakery Ang layo natin, oh. Logi lang talaga yung papunta natin sa store kasi walang bayad yun. Walang drink? Thank you po. 255. Uy, shoutout. Talagang pinapalakbay ako, oh. Double book ulit tayo. Oh, mukha namang okay yung ano, route. Walang ikot. Parehas walang drinks. Thank you po. Unattended or out of coverage area. Thank you po. Natuwa na tayo. So, may tip siya. Oh, dito lang rin yung deliver. So, yan. Nakasag ko na. Baka mawala pa. Yun, oh. Thank you po. So, ayun nga mga idol. Pag ganitong wala na talagang pupasok na booking, mahirap pag sobrang tagal tayo nito matambay. Nakakaantok. Okay, so pag ganito, didiretso na ako ng uwi. Magpo-post ako. Ayan na. So, ayun. Diretso na tayo uwi. Dapat palagi kayo may bawang tubig. Kung hindi naman tubig, bago kayo bumiyahe, kumain na kayo ng marami. Oo. Kasi mahirap pagka gutom ka, maubos yung kinita mo sa pagkain. Tsaka mahirap rin antok-antokin. Kaya after nito, konting sideline lang, tapos tulog na. Mga idol, pag nabiyahe kayo ng gabi, is una syempre hindi mainit. Okay?
Then pangalawa, hindi ganun ka-traffic after rush hour, mabilisan na. Yun nga lang, tulad ng sinabi ko kanina, mga saradong gate kalaban mo, tsaka mga delikadong lugar. So, kailangan alert ka talaga. Diba? Ayun, tapos, ayan. Oh, sama natin OBR natin. At least di tayo naiinitan. Ito na yung una natin booking. Napakalapit, walking distance. So, let's go. Picture na ko lang. Thank you po. So, ayan, may booking agad tayo. Go. Panda! Thank you po. Thank you. So, ayan. Na-drop na natin. Ito yung next booking natin. So, ayun, oh. Na-double book pa nga tayo. Punta tayo sa store, ayan. Cancel. Hindi ko alam kung customer or store nag-cancel yan, pero na-cancel yung booking. Ang na-cancel, yung pangalawang booking yung na-cancel. Yung isang pumasok sa akin na-cancel. A3 ata yun. Hindi na available? Okay. Balik kayo po yung nag-cancel na, no? Okay po. Narinig nyo naman, di ba? Cancel nila yung isang booking kasi hindi na raw available. Picture ko lang po. Thank you po. So ayun, hindi ko lang alam kung wala lang talagang rider, pero napakalayo natin. Nandito tayo, binatuan tayo ng booking dito, tapos yan lang. So tulad ng sinabi ko, hindi bayad yung papunta. Okay nito? Thank you. Picture ko lang po. So ayan, grabe, pababa ng pababa yung delivery fee. Di ba? Mawiwirdohan ka talaga kung anong basehan ba nila ng fare. Sheesh. Thank you. Sa pang-booking. Pero ibang store naman to. Kaya nangyayari ngayon eh. Piso po? Hello. Next time po pa-note po pagka 1Q. Kasi may mga rider po walang panukli. Picturean ko lang po, sir. Wala pa rin booking. Kain muna tayo rito. Oh, kaya ate oh. Hi guys! Kain muna tayo habang nag-abang. Ito nakuha mo ba? Ayan o. Doon tayo na booking. So, hindi pa naman siya ready. Kaya kain muna tayo. Inubos mo naman. Tapos naubos. Okay pa. Thank you po. So ayan, nagkaroon na tayo ng booking. Double book. Pero grabe oh. Hating-hati talaga yung presyo. Ano kaya kuya? 56.57. Vlogger ka daw ya? Hindi oh. Sino sabi? Sabi ko daw, vlogger ka daw. Hindi oh. Kayo po kakain ito, Chip? Oo, bakit? Ay, lilibre ko na po. Oh, para sa mga guard po. Okay na yan, para ano. Yan, dahil wala pa rin booking at mababa na yung gas natin. Pagas muna tayo. Sheesh. Full tank. Go. Delayed na yung order, pero wala pa rin to. So minsan, gato rin yung isa sa ano, pag sobrang tagal ng story release yung order. Hintayin talaga natin. You know, thank you. Minute wait. Dahil ang tagal ng order, nagtanong na yung customer kung nasaan na. Papunta pa lang kami. Brianna po. 974. 974. Kala niyo malaki, no? Kapatay din ako. Tagal ko nga rin inintay. Hindi lang pala. So, ayun. Oh, lumabas na. Cash block tayo. Oo. Ibig sabihin ng cash block, mga idol, sa mga customer para hours sila. Sa Food Panda lang po ito. Pag nakaabot na po ng 2.5 ang collected cash namin, maka-cash block kami, meaning hindi na po kami makakakuha ng COD.
Oo. Kaya may experience ng iba siguro pag madaling araw or ano, lalo na kung COD, ang tagal po makakuha ng rider. Oo. Po kasi karamihan ng rider nagka-cash block gawa ng marami po kasing nagfe-fake book or nakakatulog or nakaka-cancel na order pag madaling araw. Para maiwasan namin yung ano, nagka-cash block kami, kaya para puro paid online lang makuha namin. So ayun po. Para lang aware rin po yung mga customer. Kaya mas mainam pag madaling araw or gabi, mag-paid online na lang kayo para sure na magkaroon ng rider. Thank you po. Kahit 200 na lang. Ay, 200 na lang. Yes. Ito po. Okay. So ayun, mahabol pa yung booking, oh. Di ba? At napakalayo ng booking natin. Oo. Bago lang kayo na panda eh, oh. Pang 64 pa lang eh. Hindi matawagan yung customer. Tapos hindi rin siya nagre-reply sa chat. So pag mga ganito, isa rin tong ano, bawal po talaga umakit yung mga rider. So sa mga customer po, awareness lang, bawal po talaga kami umakit sa mga customer. Pero tulad nito, pag itong case 50-50, pwede kong hintayin, pwede kong akyatin. Pero kasi tulad yan, pagod na kami sa buong araw na biyahe, sasakit pa kami. Kaya ayun, hihintayin ko na lang po. Oo, kaso sayang kasi yung oras. Hindi nakatiis. Hindi nakatiis. Attempt ko rin. Wala, sayang oras na ito. Ito ganito eh. Kisend po? Sir pa ay sir ng phone kasi hindi po makontak. Hindi makontak yung number. So, kanina pa kasi ako nandun. Thank you po. May bumukas. Uy. Nako. Dito pala. So, ayun mga idol, 12 o'clock na, nag-post na muna ako para mapakita sa inyo yung kinita natin simula kaninang biyahe. Okay. So, ayan. Okay, ito yung mga kinita natin. May duration yan, pakita ko sa inyo. Tulad nito. Sa loob ng 9 hours, naka 1.6 tayo dahil may nakuha tayong incentive. Okay. So ito yung incentive na nakuha natin, tapos may tip, kaya malaking tulong yung tip na yan. Ito naman yung sa ibang araw, 8 hours tayo bumiyahe, naka 1.7 tayo, kasama yung tip ulit, tapos incentive. Ito 8 hours, so diba, naka 1.6 tayo. So ngayon, ano ba yung mga incentive na yun? Yung mga incentive na yun, okay. So ayan yung history. Ayan, kung makikita nyo yung mga incentive, ayan, mga na-achieve natin. Ito tulad nito, 24 deliveries, meron tayong 240 incentive dyan. Tapos, ito naman mga malilit lang, 24 deliveries, may 72 pesos. Diba? Kaya laking tulong to sa gas. So, ayun, nakita nyo na. Okay. Diba? So, ganyan po. Yan yung possible na mga ma-experience nyo pag graveyard shift kayo. Okay, so ulitin ko po, stay alert, di ba? Kailangan vigilant tayo pag gabi kasi alam mo na, malamig, tapos hindi traffic, pero mas risk yung biyahe pag gabi. So ayun, di ba? Kanina nagpagas tayo. Gas natin is 382. So ayun, bawas nyo na lang dyan. So ayun yung take home natin. Basta sipagan nyo lang. Masipag lang talaga, okay. So almost 8 to 9 hours yan. So kung hahabaan nyo pa yung oras nyo, mas malaki pa po yung pwede natin kitain dyan. Doble ingat, okay? So thank you guys. Okay, sana makatulong to sa mga mag-i-start pa lang maging rider. Tsaka sa mga customer tsaka store, maging aware. Okay? Thank you for watching.